Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, mga Tulfo Brothers. Bakit tila nawawala sa eksena, no? Matagal na po na to na magagaling lang sila before election, popular lang sila nung sila po ay tumatakbo. Marami na pong pangyaring ganito, marami na po tayong mga nakita na mga personalidad. Karamihan po ay mga media personality. It's either yan po ay TV at mga artista na sikat nung panahon ng tumatakbo. Pero pagdating na po ng pagnanalo, unti-unti na pong nawawala yung kanilang kasikatan. Halos hindi na natin maramdaman. Okay, pag-uusapan din po natin, eto po, bukod po sa mga tulpo, kaya po yan ang tinapik natin dahil pupunahin din po natin kumusta na ang mga posibleng makalaban ni BP Sara. Paano naman sila nagpapakitang gilas sa mga panahon ngayon. Bukod po sa mga tulpo, nariyan po yung mga Remulla at siyempre yung mga kasama natin diyan, mga dilawan, mga matagal na nating kasamang mga mang-uurot. Yan po mga taong wala nang ginawa kundi umatake sa ating mga Duterte. Musta naman ang kanilang mga presidentiable, si Leni Robredo at ang kanilang prinsesa na si Our Lady of Insertion, Teresa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. At meron pa po na dagdag, sa mga dilawan kakamping na posibleng maging presidentiable, walang iba kundi ang ina ng laging saklolo, Laila de Lima. Ayan po ang mga at saka siyempre third po tayo, no? Ang Pilipinas po ay third most corrupt country dito po sa buong Southeast Asia. Sunod lang po tayo sa Myanmar at saka sa ano yung isa? Myanmar at Cambodia. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Marami po ang nagtatanong at mas marami po ang naghanap. Kumusta na po ang mga Tulfo Brothers? Yan. Dahil kung matatandaan nyo po, ito pong mga senador natin, naggaling po sa clan ng mga Tulfo. Ito pong dalawa na to, bago ang eleksyon, ang projection po dito ay napakagagaling, magbibigay ng katarungan, magiging boses ng masa. Sila ang malalapitan kung sa kanilang mga radio at TV program at sa kanilang mga vlogs ay napauso nila yung magsumbong sa tulpo. Yan po ang kanilang brand of leadership na dadalhin sa Senado, no? Takbuhan ng tao, takbuhan ng pangkaraniwang mamamayan. Sila yung magiging tagapamagitan sa kapangyarihan at sa mga pangkaraniwang tao. Sila yung tutugon dahil dati na nilang ginagawa to sa kanilang mga radio program. 'Di ba? Kaya po talagang ang lalakas po ng arrive nito. Ang mga hula po sa kanila magna-number 1 ng mga senatoriables, magna-number 1 ng mga senador. At hindi nga sila nawawala sa mga matataas, 'di ba? Lagi sila nasa top 5 o top 6. Lalong-lalo na po 'to si Idol Raffy Tulfo, ha?
parang, tinalo lang siya ni Idol Robin Padilla sa pataasan. Pero pagkatapos po nun nananalo na po 'to. Talagang, nung unang sabak nito, sabi nga natin yung Senado parang, extension. Parang naging extension po ng, Raffy Tulfo in action. Maya't maya pong may aksyon sa Senado nung bago-bago pa lang itong si Raffy Tulfo. At, kapapanalo pa lang, ay, ito ay matagal na pong sinasabi na magiging katapat, puwedeng tumakbong, presidente. 'Yan, si Raffy Tulfo 'no, lagi po siyang, naroon sa mga matataas na survey. Sa susunod, lagi pong pangalawa kay VP Sara 'to, sa lahat po ng mga survey 'no, Raffy Tulfo, ang taas. Pero ano po ang nangyayari sa pamilyang ito? Mas maingay pa po ang kanilang kuya. Real talk tayo, Sila pong dalawa ay senador, mas maingay pa po ang kanilang kuya, pagdating po sa mga may sinasabi 'no, tila nanahimik. Hindi niyo ba napupuna, tahimik po ang dalawang Tulfo brothers, si Erwin at saka si Raffy, pagdating po dito sa pagtugon. Yung kinakailangan po nilang mag-ingay, ngayon na po. Kinakailangan po nila yung serbisyo, yung pinagmamalaki nila na tatak ng Tulfo, serbisyong Tulfo, aksyon agad. Ngayon pong krisis dapat nakikita yan. Ngayon pong may mabigat tayong problema. Yung mga galit po nila sa mga asawa ng may asawa, kabit ng may kabit, 'no? Ang tatapang po niyan sa mga usapang, kabetsin, 'no? 'Pag mga usapan po ng, solian po ng mga iniregalo sa mga shooting, napakatatapang po niyan. 'Pag mga usapin po ng mga hindi nahuhulugang SSS, na yung mga teacher na nasigawan yung mga bata, napahiya yun, ang tatapang po niyan. Pero sa tunay palang issue na kinakaharap ng lipunan, na kinakailangan po, kasi si Marcoleta na lang, na si Marcoleta ay naririnig namin diyan sa Senado na tunay na nagtatanggol sa mga mamamayang Pilipino. Bakit tila nawawala sa eksena ang mga Tulfo? Ako po personally, alam ko po yung diskarte nila, Yung diskarte po nila, kasi maraming beses na rin akong tinatanong yan, "Boss Bads, bakit parang ang mga Tulfo ngayon," kasi ang galing-galing nila, ganito pa yung karaniwang tanong, 'di ba? Ang galing-galing nila nung hindi pa sila senador. Ang galing-galing nila nung sila ay meron sa radio station, sa radio program, sa TV program nila, mga magsumbong sa Tulfo. Ang galing-galing naman nila, bakit parang hindi natin maramdaman ngayon yung mga Tulfo? O, dalawa po yan, Ako po, sa tingin ko, magaling po sila. Parang ano po yan, merong mga barangay captain. Alam niyo yung tao, talagang magaling yan kung hanggang dun lang po sa kaya nila. Halimbawa po, sa mga usaping barangay, napakagaling talaga nila Tulfo. Alam nila kung paano papayuhan yung mga mag-aasawa na, hindi nagpapadala ng sustento, yung mga asawa na may kabetsin, yung mga asawa na inapi dahil, nakisama sa ibang tsitsing. Yan, ganyan po. Yan po yung forte nila. 'Di ba? Hindi ko po sinasabi na hindi sila magaling. In fact, napakagaling po nila sa ganyan. Sa mga hindi nakakahulog ng SSS. Oh, 'di ba? Ang galing, ang sarap nila panoorin, O, samahan niyo 'to. Sino yung tomboy na tauhan ni Raffy Tulfo? Punta kayo ngayon sa Dole. Punta kayo. Ayan, aalalayan natin, kumain na ba kayo? May pamasahe ba kayo? Oh,
Cherry, pakainin mo muna sila sa kantin natin. Kinakailangan sa kantin nila. 'Di ba ang husay po, tapos may pamasahe pa pauwi, 'di ba? Ta's maraming salamat po, kay, Idol Raffy Tulfo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami magkakaroon ng katarungan sa aming laban dito sa SS. Sige, pumunta na kayo ro'n, Sherry, pero bago kayo pumunta ro'n, kumain na po ba kayo? Bigyan mo sila ng pamasahe pauwi, 'Yun po, sa mga gano'n po, ako po, totoo po ako, Hindi po ako yung parang lahat na lang, mamasamain. Magagaling po sila sa mga gano'n. Sa usapin po ng meron pa nga, sagot ko na pang motel niyo. Wala na ba talaga kayong chance na magkasundo? Oh. Kaso po, baka naman hindi na kasi sila bagay sa national level, 'di ba? Kumbaga, kung ang kakayahan po nila ay pambarangay lang, pambarangay lang. Gano'n po talaga. Mae-expose at mae-expose ka, 'di ba? Kung ang kakayahan mo lang magaling ka lang sa tokes katulad ni Boy Tokes Dizon, pakita lang ng pakita sa camera. Putya, ang tinatanong kanina, nakita ko kanina, Ang tinatanong dahil ang sikat ngayon yung, Department of Transportation. Ang tinatanong yung transportation, balak sumagot ni Vince Dizon, Pero na-realize niya ay DPWH nga pala ako. Ay marami nga palang problema sa DPWH, 'wag na akong umepal. O ganyan po yung mga tulpo. Ngayon, sasabihin namin, ikaw naman Badong, wala na tayo sa radio program. Galit ka lang, hater ka lang siguro ng mga tulpo. Ganyan talaga, may mga hater yung mga tulpo. Isa ka na ron Badong. Hindi po. Wala po akong panahon para maging hater ng tulpo. Hindi nga po natin tinatalakay. Kaya ako po ito na topic. Kasi may nakita po akong post dito. Ayan, ang linaw. Oh. Sobra daw hinahangaan. Ito po, trending updates. Tulfo Brothers, yung mukha po ni Erwin tsaka ni Raffy. Sobrang hinahangaan dahil sa pagiging tahimik at walang imik sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Oh, may sense naman, Di po ba? Oh. Ang tanong nga natin sa kanila, bakit kayo nananahimik ngayon? Ang ingay-ingay nyo sa mga maliliit na bagay. Pag ang mga problema, eto baka naman Badong. Oo naman Badong, Baka naman kasi ang pinamumunuan nila ng mga komite ay wala namang kinalaman sa mga issues, 'di ba? Alangan namang hindi naman sila dilawan katulad ni, Risa Ontiveros na gustong sawsawan lahat ng issue. Totoo ba 'yun? Yung mga komite ba nilang hawak ay, walang kinalaman sa mga tampok na issue? Hindi po totoo 'yan. In fact, ang mga komite po nila ang sentro dapat ngayon ng mga usapin. Halimbawa po, pinakamainit na usapin pa rin natin ngayon, yung mga male-maleta. Oh, pinakamainit na usapin yung mga pinamimigay na maleta. Corruption sa DPWH. Oh, corruption po ang pinakamainit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Si Erwin Tulfo po ang, vice chairman. Kung si Ping Lacson po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, si Erwin Tulfo po ang vice chairman. Imaginin po ninyo, nasa sentro tayo ngayon na napakalawak ng korupsyon. Isang Tulfo po ang vice chairman. O naririnig ba natin si Vice Chairman Tulfo? Na gustong-gusto nila na mag-imbestiga dito sa corruption sa DPWH? Wala po. Ba? Tehin Bokiki. Ano na? Erwin Tulfo. Asan na yung pagiging matapang nyo? Meron pa siya dati.
We must bend the law. Odette. Ay, si Odette pala. Si Odette pala yung tomboy. Si Shirey pala yung mataba. Tama ba? Si Shirey yung mataba. Odette nga pala yung lagi niya inuutusan. Odette, pakainin mo na muna to. Si Shirey nga pala yung co-host niya. Sorry po. Halatang di ka nanonood ba to? Ay, yun naman pala eh. Vice chairman ka pala ng Blue Ribbon. Hindi mo man lang kumbinsihin yung amo mo, yung chairman na mag-imbestiga kayo. Dapat sinasabihan mo si Ping, Senator Ping, kung ayaw niyo mag-imbestiga, ako na lang. Ito po. Ito si Rapi Tulfo. Teka, tignan nga natin. Alam ko sa energy ba? Dahil nung congressman si Marcoleta, hinamon niya ng debate to tungkol sa energy. Teka lang, para makatiyak tayo. Rapi Tulfo, chair of what committee? Baka naman kasi hindi na siya chairman ng energy. Alam ko siya chairman ng energy. So ano-ano po ang hawak ni Rapi Tulfo ngayon? Senate. Yan. Committee on Public Services. Tama. Ito. Committee on Migrant Worker. Ikaw pala ang boss nito. Senator Rapi, idol. Migrant worker ka pala. Nasa gitna po yung mga OFW natin ng problema. Na hindi ka namin naririnig. Committee on Labor, Employment, and Human Resources. Committee on Education ka pa rin pala. Ang dami mong committee na hindi na pwede kang magpasikat ngayon. Lalo na yung migrant workers. Dapat may mga committee hearing na kayo dyan sa mga OFW na apektado. Wala. Wala. Pagtugon sa krisis, wala. Alam mo, nahalata natin si Senator Rapi. Yung bigla niyang pagmemelo hanggang yung usapin po ng PCSO, yung loto, yung halos araw-araw may tumatama. Galit na galit dati yan sa loto, di ba? Kung ano man ang nangyari, pagkatapos po ng usapin sa loto, bigla pong medyo nakakita po tayo ng medyo tumahimik na si Rapi Tulfo. Hindi po natin alam. Alam ko alam ko po kayo po ay mayroong hinala. Pero your hinala is as good as my hinala. Napansin niyo ba? Nung unang mga buwan ni Rapi Tulfo, nakasawsaw siya sa lahat. Sabi nga natin, ginagawa ng extension ng Rapi Tulfo in action. Yung Senado. Tapos biglang-bigla nung nag-imbestiga sa loto, Pucha, pagkatapos nun, nanahimik na si Rapi Tulfo. Napunan nyo rin ba? Ang napuna ko. Okay, punta naman po tayo. Baka sabihin nyo naman Yan po kasi, excuse po sa mga nangangarap na si Leni po ang magiging second. Opo, second lang po ang pinag-uusapan natin. Wag na po kayong mangarap na magpe-first kayo. Nababasa ko yung mga sinasabi nyo, John Lupig at Sandy Escolano. Ito po pag between Rapi Tulfo and Leni Robredo, mas lamang naman si Rapi Tulfo kung sa pasikatan at base, di ba? Kasi si Rapi Tulfo at least
Meron siyang, fan base na, milyon-milyon, 'di ba? Milyon-milyon ang fan base ni Rapi Tulfo, si Leni Robredo. O punta na muna tayo rito sa iba pa. Ano naman po, meron pang mga isang brothers, 'di ba? Ito pong brothers na sikat din na anytime pwede pong magkaroon talaga ng kandidato mula sa kanila. Ito pong Remulla Brothers. Okay. So, alam naman natin very controversial po 'tong ating, ombudsman. Laging nauuna po yung salita bago po yung magkaroon ng katotohanan. Halimbawa po ngayon, eto na naman po ang sinasabi, ah, ni, Remulla nung siya po ay tanungin ukol sa takbo ng imbestigasyon sa anomalya sa flood control projects. O kailan lang po ay tinanong siya, ito po ang sagot ni Remulla, "Itong tag-init, iinit talaga, sinasabi ko sa inyo." Na naman, parang nung Pasko, ano ba sinabi mo ng Pasko, Mr. Ombudsman? Parang sinabi mo ng Pasko, siya ba yung nagsabi nun, maraming magpapasko sa kulungan? Kumusta na po yung mga magpapasko sa kulungan? Ngayon naman, tag-init, iinit talaga. Tapos siyempre, ito na naman po yung mga fans club. Sino kaya sa kanilang unang, magsa-summer vacation sa kulungan? Joel Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero, Bongo, Martin Romualdez, Saldico, Edwin Gardiola, Eric Yap. Ayan na naman kayo, eh. Nung Pasko nga hanggang ngayon wala pa rin nakulong. Ngayon na naman marami mag-iinit sa tag-init. Oh. Pero mukhang hindi na po tatakbo yan si Remulla ng, mas mataas pa. Mukhang okay na po yan. Pwera na lang kung mare-realize niya na pwede pala siyang ma-impeach. 'Di po ba? Baka yung mga naghabol, yung, Vice President ni Sara Duterte. Uy, itatama ko lang po, yung pong, Duterte, hindi po galing yung kay Sara Duterte. Ang official po, yung huli pong sinabi ni Sara Duterte tungkol sa kanyang Vice President, nanliligaw po siya ng kanyang Vice President at, ang pananaw naman natin, yung nililigawan niya si Marcoleta, 'no? Yung pong, topic natin na Duterte, hindi po 'yan galing kay Sara Duterte, 'yan po ay galing kay, Attorney Israelito Torion. Ilinaw lang natin baka sabihin naman po, akala ko ba may nililigawan ng Vice President si Sara Duterte, bakit naging Duterte? Hindi po. Kung sakali po na umayaw, kasi sabi ni Bibi Sara, hindi pa umuoo, 'di ba? Ako ang pananaw ko po, kung aayaw rin lang si Marcoleta, si Basti na lang talagang kunin niya. Pero hindi po galing kay BP Sara yung Duterte. Yan po yung gusto ni Attorney Torion. Linaw lang natin. Ako naniniwala pa rin ako na sa tapang po ni Marcoleta, humahanap lang po yan ng timing para magdeklara na siya ay, tinatanggap niya ang, ang hamon ni BP Sara na siyang mamumuno sa paghabol sa mga magnanakaw. Ang saya nun 'no? Sara Duterte, Marcoleta. 'Pag umayaw si Marcoleta, itulak na natin na Duterte na. Pero sa tingin ko naman, hindi po ayaw yan. Ta-timing lang po yan si Senator Marcoleta. Kasi masarap po talaga 'pag si Marcoleta naghabol ng mga magna. Mukhang talagang, paikutan sila. Anyway, eto naman po. Ano naman po yung, ginagawa lately ng, isa sa mga Remulla brother
na nagpahayag na posibleng tumakbo kung, yan yung kung niya eh, kung siya po ay i-endorso ni BBM. Matindi rin ang utak. Gusto magpa-endorso sa negative ang rating. Okay. Oh, yung pinapakalat na naman ito na nila Redon at ng iba pa, no? Saan nyo po nakuha na may rating po na negative po si BP Sara? Pinalalabas nila ngayon na lalong bababa ang rating ni BP Sara. Si BP Sara nga mataas na rating eh. Si BBM nga yung negative eh. At yan po ang mga binabalita nitong mga lintik na mga payarang media. Akala mo si BP Sara mababa rating eh. Si BP Sara po mataas ang rating, si BBM po yung negative. Nagsalita lang si Redon, lalong bababa ang rating ni BP Sara. Kumpara kanino? Mababa ang rating ni BP Sara kumpara kanino? Kay BBM, negative nga si BBM. Itong mga to, masyado kayo magpauso. Tapos ay headline naman ng Inquirer, lalong bababa ang rating. Kailan pa bumaba rating ni BP Sara? Number 1 nga siya sa lahat ng presidensya poll lagi. In fact, ayaw nyo na nga maglabas ng survey ng presidensya poll. Dahil nakikita ninyo na hanggang ngayon, 1% pa rin si Martin. Hanggang ngayon, 2% pa rin si Risa Ontiveros. Si BP Sara pang lalong bababa ang rating. Wala na, ano na lang tayo eh, yung pagalingan na lang mag-project eh, pagalingan na lang. Kahit hindi na totoo yung mga pinagsasabi. Mababa si BP Sara kumpara kanino? Okay, punta muna tayo rito sa isa pa nagdeklara, sa Remulla Brothers. Alam po ninyo, may naganap po sa mga hindi pa po nakakaalam, may naganap po, inambush po yung 5 mga kapulisan. Diyan po sa Sharif Tagwak ba? Ano ang pangalan nung ano na yun? Maguindanao. 5 pulis po at 3 ang sugatan sa Sharif Agwak. Yan po sa may Maguindanao. Oh, tatakbo kang presidente, John Vic. Bilang DILG secretary, ni-research ko ano na yung action mo. Ano na yung statement mo tungkol po dito. Kailan pa ba inambush yan? Kailan pa naganap yan? Kahapon o nung isang araw pa? O kahapon? Okay, 5 pulis. Hanggang ngayon, wala kang statement bilang DILG. Bakit? Bakasyon ba? Paano kapag naging presidente na? Ang gusto lang kasi ni John Vic i-project, mababa krimen. Wala ka man lang, lagi ka nasa media. Lagi ka nagpapa-interview kung kani-kanino. Pag yung mga tauhan mo mismo, direkta sa'yo. Tauhan mo yung mga PNP. Nagkaroon ng napatayan ka ng 3 PNP. Ni statement, wala ka pa pong sinasabi, Mr. Secretary, DILG. Pag mga panahon ng rally na kadikit mo mga pulis na nakaporma kang ganyan, nakala mo ang tinititigan mo, mga lumulusob na, yung mga ralista, parang lumulusob na mga nasa battlefield ka kung pumorma kang ganyan. Ngayon, dehin bokiki ka pagka may nangyari sa mga kapulisan dyan sa Maguindanao. Statement man lang. Alam nyo, ang kaibahan po ng mga Duterte,
si Pangulong Duterte at si VP Sara pag may mga nagaganap pong ganyan. Nung panahon po ni Tatay Digong, talagang naraw na kaagad sa burol. Pinaparangalan na kaagad yung mga kapulisan na yan. Yan po ba yung tatakbong presidente? Ni hindi mo makitaan ng simpatya. Buti sana kung tahimik talaga sa media, hindi. Halos araw-araw may sinasabi sa media pagdating ng mga kapulisan niya na involved. Nakinikinita na natin to. Extension to ni BBM na kahit na anong mangyari sa mga tauhan niya, wala lang lahat. Okay. Sa mga ngayon lang po maganda po yung tinatopic natin. Iniisa-isa po natin yung mga posibleng kalaban ni VP Sara. Kung ito bang mga to ay karapat-dapat na maging pangulo. Okay. Punta naman tayo dito sa mga dilawan. So far, hindi naman pa nagdedeklara itong si Kiko at saka si Bam. Panay pa lang. Ay, ito pala, in fairness, balikan lang natin ng konti itong Tulfo Brothers. Ikaw naman pala, Rafi Tulfo, ikaw pala yung sa migrant workers. Wala kaming marinig sa'yo na ano yung plano mo bilang chairman ng migrant workers. Buti pa si Kiko, kahit alam namin na sablay-sablay, kung hindi pa ako nag-research, hindi ko pa malalaman ikaw pala yung migrant workers. Yung mga OFW po natin, ang unang biktima nitong nagaganap sa Middle East. Wala kaming marinig sa'yo, Rapi Tulfo. Buti pa to in fairness naman po kay Kiko, kahit alam po natin na tokis-tokis lang yan, at least tumutokis. Panay magsasaka. Alam mo na siya yung chairman ng agriculture eh. Wala nang bukang bibig kundi tulungan natin ang magsasaka. Rapi Tulfo, mahiya ka naman. Yung magsasaka na naroon sa hindi direktang umiiwas sa mga bomba. Laging nananawagan si Kiko na tulungan-tulungan. Chairman siya ng agriculture. Ikaw, chairman ka ng migrant workers. Wala kami marinig sa'yo. Kahit ano. Nanawagan ka ba na maglabas ng pondo? Kasi at least, hindi ko po kinakampihan niya si Kiko, at least, naririnig mo sa kanya na magbigay tayo ng pondo sa mga magsaka. Hindi ka namin nariringgan na magbigay naman tayo ng pondo rito sa mga OFW. Tulungan natin sila para habang nagtatago sila, meron tulong yung pamilya nila. Wala eh. Wala tayong marinig. Kaya ito, sinisingil natin itong mga may ambisyon o itinutulak na ay pantapat kay VP Sara, sinisingil natin sila sa trabaho nila ngayon. Bilang mga senador, bilang mga sekretary. Ikaw, sekretary ka. John Vic. 5 pulis. Tedo. 3 sugatan. Ni statement, wala kami naririnig sa'yo. Okay. Dito naman tayo sa dalawang ambisyosa sa dilawan. Dalawa pa lang po kasi si Kiko tsaka si mga ampaw po yan eh. Yung eleksyon na hindi pa po ang pinaka-atat po sa lahat, ito po si Risa Hontiveros. Yan. Tignan naman natin. Ano ang pinagagawa ni Risa Hontiveros ngayon? Nagpunta sa Kalayaan, di ba? Sumaludo. Piling pangulo na eh. Alam niyo po, hindi kayo pwedeng
mag-feeling ng mga kung hindi po kayo general o hindi po kayo wala po kayong kinalaman sa AFP at hindi po kayo presidente, eh hindi po dapat kayo nakikisaludo. Pwera na lang kung kayo po ay anong tawag doon, reserve officer. Eh, hindi ko naman nabalitaan na reserve officer to si Risa Ontiveros. Oh, umepal dyan sa Kalayaan Island, nagpunta para magpa-picture na nakasaludo, etc. Tapos ngayon, ang mga pag-epal naman ngayon ni Risa Ontiveros, nangingisda habang naka-life vest. Yung mga kasama niya sa bangka na totoong mangingisda, walang life vest. Tapos nakita ko pa minsan, may hawak na kambing. Talagang ang galing mo, Risa, no? Talagang pang-presidentiable na no? O, sa mga pagpo-project, magaling po si Risa Ontiveros. Ang tanong natin sa'yo, eto tanong. Mga recent po yan, ha? Makikita nyo po, nangingisda, may hawak na kambing. Yan po ang mga pautot niyan ni Risa Ontiveros. O, tanong ko sa'yo, Risa Ontiveros, ano naman ang say mo sa flood control project? Sa pagnanakaw sa flood control, sa corruption sa flood control. Bakit tahimik na tahimik ka? O ano nga pala masasabi mo sa China ngayon? Hindi mo ba ikukundina si BBM? Ha? Na pro-China? Nakikipag-usap sa China ngayon, ha? Kasi dyan po tayo bumibili sa China, eh. Alam niyo po ba na 1/4 yata ng ng byproducts na. Ibig sabihin diesel na. Hindi na po crude oil. Ang binibili po natin sa China, diesel na tsaka gasolina. Dahil po, ang China po ay inuna niya sarili niya. Sabi niya, hindi muna kami magbebenta. O yan po nakadagdag. Biruin nyo. Reserve officer daw sa NP. Speaking of China, ang kinukuha pala natin sa China, yung China, sila bumibili ng crude oil tapos minamanufacture nila, binibenta nila sa atin, diesel na tsaka gasolina. Kaya marami rin po tayong ini-import sa China. Kasi siyempre, alam niyo naman si Digong. Eh. Ngayon po natin natutuklasan yung mga pinaggagawa ni Digong, yung friends to all enemies to na niya, hindi lang po yan tokis. Totoo palang may pakinabang tayo dyan. Yung pangarap natin ngayon na bumili ng mga langis sa China at Russia, si Digong pala nagpasimula ng sa Russia na yan. Panahon lang ni Digong tayo una nakabili sa Russia ng langis. Imagine ninyo. Kaya lang, dahil kaibigan natin ng US, nung nilusob ng Russia yung Ukraine, sabi ng US, lahat ng kaalyado ko, bawal bumili ng langis. Di wala nang bumili. Hindi na tayo nakabili ng langis sa Russia. Sayang. O ngayon, kaalyado, kung kaibigan natin yung China, pwede sanang yan, no? Na maambunan tayo. Wala eh. Ang gagaling nyo kasi. Ngayon, nakikipag-usap na ang gobyerno natin para makabili tayo ng mga langis, ng mga fertilizer sa China. Ontiveros. Pro-China na si BBM? Kukundina na ba? Kukundina na? Ngayon nyo na-realize na lahat ng ginawa ni Digong pabor sa Pilipinas. Diba? Pati ngayon, magtulungan na lang daw sa exploration ng langis. Tututol pa rin kayo, mga hinayo pa kayo. Unahin nyo pa yung mga
Eh, yun naman pala, eh, ayaw niyo pala na makipag-ugnayan sa China, eh. Bakit nung bumibili tayo ng langis sa China hindi kayo tumututol? Pero exploration ng langis, alam niyo nakakalata tayo rito sa mga tumututol na 'to, eh. Ayaw nilang mag-joint venture tayo ng China. Kasi totoo po, etong mga tumututol sa joint venture with China, ayaw talaga nilang yumaman tayo. Imaginin po ninyo, 'pag nag-joint venture tayo with China, sino ba kalaban natin diyan sa West Philippine Sea? China. 'Pag China po ang kasama nating naghukay ng langis diyan, sino papapalag? Wala na, sila na nga yung kaagawan natin, eh. So malaya na tayong makakapaghukay ng langis diyan. Yayaman na tayo. Sa madaling salita, ayaw po nilang yumaman ng Pilipinas, yung mga tumututol. Wala ba tayong ka-joint exploration? Yung Malampaya ba tayo naghukay niyan? Hindi rin naman tayo yan, eh. Joint exploration din yan with UK. Pag UK pwede, pag China hindi. Utak yan, no? Kaya tayo hindi umuunlad, eh. Meron na tayong langis. Kaya lang, pag tayo maghukay niyan, hindi papayag ang China. Bakit? Disputed territory. Alam niyo ba ibig sabihin ng disputed? Kiniklaim natin, kiniklaim ng China. Ngayon, ang proposal, noon pa yan, kayo din ang tumutol, kayong malintik na dilawan at mga makabayan. Ang proposal noon, hukayin na natin yan. Tatlo pa nga nun, Vietnam tsaka China. Hukayin na natin yan, tapos paghati-hatian natin, putya, bigla nyo inimbok, constitution. Wala tuloy tayong nahukay na langis. Kung nahukay natin yan langis na yan, baka hindi na tayo namumblema ngayon. Pero mo, Indonesia may langis. Mga kapitbahay natin, Malaysia may langis. Brunei may langis. Panay kapitbahay natin yan, eh. Diyan sa lugar na yan, banda may langis. Ayaw nyong mag-exploration with China kasi, baka gulangan tayo ng China. Hindi tayo ginugulangan ngayon. Wala tayong langis. Puta, kung may langis na yan, umaani na tayo ng langis. Tignan nyo po, ang Indonesia, alam nyo kung ilan lang ang tinaas nila ng presyo ng langis? 9% lang. Ang Pilipinas, 97%. Putan, layo, di ba? Yung 9%. Wala pang 10%. Kung dati 48 ang diesel, palagay mo ng 50. O 10% ng 50, 5 pesos. 55 lang. Ngayon, 130. Ang aarting. Okay nang usapan ni Digong tsaka Vietnam tsaka China. Huhukayin na lang. Wala tayong gastos na pahila-hilata lang tayo dahil wala naman tayong panghukay. Hukayin na lang. Ano naman ang ating soberenya? Soberenya. Paano mo magiging soberenya yun? Disputed nga yun. Hukayin, kiniklaim pare-pareho. Wala kayong common sense, eh. Pwede ba maghukay ang Pilipinas? Hindi. Titirahin sila ng China. Pwede ba maghukay ang Vietnam? Hindi rin. Titirahin sila ng China. Pwede ba maghukay ang China? Hindi. Papalag tayo. Kung tayong tatlo kaya, sino pa papalag? Ay yung mga politiko na lang ng Pilipinas. Yun. Yan. Yan si Ontiveros. Panay pa-epal. Mangingisda. Mag-aalaga ng kambing. Sasaludo dun sa Kalayaan Islands. Pero dehin bokiki pagdating sa korupsyon sa flood control. Bakit? Dahil Our Lady of Insertion din, eh. May insertion din pala. Sayang, no? Sana may langis na tayo na di naman siguro kaya niya supplyan ng Pilipinas, pero makabawas. Okay, punta na tayo rito. So tapos na tayo kay Ontiveros sa magkapatid na Tulfo, magkapatid na Remulla. Dito na tayo sa pinakalutang.
Hanggang ngayon. Nakita niyo na siguro yung picture. Nagkakasakit na sa kasipagan. Nagpapatingin tapos nagsusulat dito ng ballpen. Walang doktor na ganun. Papayag na ganun. Sabihin pa sa'yo ng doktor, tigil-tigilan mo nga yung kaartehan mo. Nagpapakonsulta ka sa akin tapos may dala kang ballpen tsaka ano. Di ba na kung gaano ka-absurd yun? Meron po ba kayo nakita sa outpatient na dala-dala niya yung trabaho niya habang nagpapa-BP? Spoiled ang putya. Sasakay sa bus. Ngayon lang po ako nakakita na nagsusulat sa habang umaandar yung bus. Katarantaduan po yan. May hawak ang ballpen, taas formang parang may sinusulat ka habang umaandar ang bus. Yung konduktor, ganyan po magsulat. Kontrolado niya yun. Yung kanya, pero mga sinusulat niya lang, mga ilang numero lang yun. Sa kanya talagang yung buong kokongban eh. Nag-aaral talaga eh. Yung magbasa ka lang sa umaandar na bus, mahirap na eh. Yung pang magsulat ka, tirao. Pero ang pinakamalupit sa lahat, eto po, yung mga kapikian na to. Ayan. Eto po ang sabi ni Lenny, hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Wala ka palang plano. Tintik ka, wag ka nang tumakbong presidente. Kaya wala na rin pong amor sa kanya yung mga dilawan kakamping eh. Wala lang silang option talaga. Si Rizal lang talaga yung option nila. Pero kung may option niya mga yan, kunwari si Vico Soto, may edad na ngayon, pwede nang tumakbong presidente. Yayakagin ng mga yan si Vico Soto eh. Tignan niyo yung mga ano, hindi ko muna pinapansin kasi ayoko nang ma-distract. Kasi obligasyon ko first and foremost Naga. O pang Naga ka lang. Hindi ko pa din sigurado, tinanong siya, tatakbo ba siya sa national election? Hindi ko pa rin sigurado. Hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Wherever the road takes me. Kaya pati yung mga tauhan mo, yung mga supporter mo dati ng mga pink, nawala na ng amor sa'yo eh. Handang-handa na yung kalaban nyo. Nagdeklara na si Bibi Sara. Kayo, hindi ako sigurado. Hindi na po effective yan. Alam mo yan? Gimmick ni Digong yan eh, yung ginagaya mo. Napaglausan ka na ng gimmick na yan. Kung si Leni Robredo pa rin ang patatakboy nyo mga dilawan, kawawa naman kayo. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, wala pa pong natalong presidentiable na naging presidente. Lahat po talo. Si Ping Lacson nakakailan na yan. Okay. Tapos, sinasabi natin, si Leni, sumasakay lang bus. Yung mga mayor ng Davao, bumibili ng mga bus. Yung mayor ng Davao, walang utang. Yung mayor ng Davao, 15 billion ang kinita ng Davao, walang utang. Ang banat naman sa mayor ng Davao, pinakamalaking confidential fund. Bakit bawal po ba confidential fund? Lahat ng mayor nga may confidential fund, di ba? Kung pinakamalaki yung Davao sa confidential fund, yan siguro epekto ng may maganda ang pinaggamitan mo ng confidential fund. Malaki raw ang confidential fund ng Davao City kumpara daw sa confidential fund ng Maynila. Alam nyo, mga brad, mga sis, sa totoo lang po, eto ang tanong. Noon ba may kuta ng NPA dyan sa Metro Manila? Wala naman eh. Pero sa Davao City, isa po sa pinakamalakas na kuta ng NPA dyan. Insurgent free na ang Davao City. At yan po, pinagmamalaki nila dahil yan sa confidential fund. Kung di kayo naniniwala,
Eh di tanungin naman natin si Lenny, ano naman nagawa mo na sa Naga City? Alam mo, sagot ng mga tao niya, 1 taon pa lang, wala pang 1 taon si Lenny. Huwag niyo namang ikumpara yung Davao City sa Naga City. Eh wala pa palang 1 taon eh. Wala pa palang nagagawa eh. Eh bakit ang lakas na ng loob na tumakbo na presidente? Hindi mo pa nga na-improve yung city mo. Wala ka pa nga achievement sa city mo. Tatakbo ka na agad na presidente ng Pilipinas. Ano yung pagmamalaki mo? Ano yung dadalin mo sa pamumuno mo sa Naga na dadalin mo sa pamumuno mo sa presidente? Si Tatay Digong, kaya effective po siya, parang yung Naga, yung Davao City, yan yung naging ano nila, pinag-eksperimentuhan. Lahat ngayon ng magagandang nangyari sa Davao, i-adapt niya sa Pilipinas, i-adjust niya na lang kasi mas malaki. Hindi ka, wala ka pa palang achievement sa Naga City. Ang lakas na ng loob mong tumakbong presidente. Yan po, ibabalik lang natin sa kanila. Huwag niyong ikumpara yung Davao City sa Naga kasi 1 taon pa lang si Leni Robredo. Wala pa palang achievement bilang mayor eh. Tatakbo ka agad na presidente. Mag-achieve ka muna dyan. Paunlarin mo muna yung Naga. Pero sige lang, kahit na ano, tumakbo kayo lahat. Hindi kami natatakot sa inyo. Si VP Sara pa rin ang lalabas na presidente ng Pilipinas. Balang araw.